Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Vlad. Sumama na nga si Vlad kay Rutger para mag-hunting at habang naglalakbay ay may nakita silang grupo ng mga tao. Ito ay mga peregrino na tila ay galing pa sa malayong lugar. Pero habang tumatagal ay napapansin ni Vlad na tama ang hinala niya. Hindi pag-hunting ang pinunta nila ni Rutger dito kung hindi ay gabayan ang mga peregrino sa kanilang paglalakbay. Wala talaga silang planong mangaso. Habang nag-iisip ay biglang umalag ang sinasakyan ni Vlad dahil sa bato. Sinabi niya na maglalakad na lang siya dahil nahihilo na siya kakasakay. Tinanong siya ni Portly kung maayos lang ba siya o baka nasusuka. Ayon kay Vlad ay maayos lang siya pero parang mas lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Pero magiging maayos lang siguro ito kapag naglakad-lakad siya. Natuwa si Vlad sa nakitang tanawin, ngayon lang daw yata siya nakakita nito. Sinabi ni Portly na matagal na niyang gustong ipakita ito kay Vlad. Kadalasan ay maraming mga halimaw ang napapadpad sa kapatagan nila pero ngayon ay tila wala ng mga halimaw, salamat sa ginawa ni Joseph. Tinanong ni Vlad si Portly kung ano ang ginawa ni Joseph. Nagsagawa daw ng malawakang pagha-hunting si Joseph noong nakaraan taglamig. Isa sa mga misyon na iyon ay kung saan nagkakakilala si Vlad at Joseph. Habang nakatingin sa ganda ng kapatagan, napansin ni Vlad na tila may kakaibang nangyayari sa hindi kalayuan. Napakaraming kabayo na tumatakbo, pinapangunahan nito ng napakagandang itim na kabayo. Biglang may naramdaman ulit si Vlad. Tila may mali sa kanyang puso. Masyado bumibilis ang tibok ng puso niya. Napansin din ito ni Rutger. Nagtataka siya bakit ito ay papunta sa kanilang direksyon. Sa mga ganitong panahon ay papunta dapat ang mga kabayo sa hilaga kung saan mas marami ang damo. Hindi lang yon, masyadong mabilis ang kanilang pagtakbo. Tila may humahabol sa kanila. Nagtataka pa rin si Vlad sa nararamdaman niya at naninigas ang buong katawan niya. Kahit sobrang layo ay tila nagtagpo ang mata nila ng itim na kabayo. Biglang sumigaw ang isang kasamahan ni Rutger na lumilindol. Pero alam ni Vlad na ito ay hindi lindol. Natatandaan niya ang ganitong klaseng pagyanig. Ito daw ay ang mga labi ng Evil Dragon, ang higanteng Deathworm. Biglang lumabas sa ilalim ng lupa ang Deathworm. Hinahabol nito ang mga kabayo. Nagulat ang lahat ng nakakita sa pangyayari. Kinakain nito ang mga nabutang mga kabayo. Sinabi ni Dorothea na may kakaibang nangyayari. Hindi daw kumakain ng karne ang mga Deathworm. Habang tinitingnan niya ang Deathworm ay napansin niya na may kakaibang enerhiya na kapalibot sa halimaw at ito ay nanggagaling sa noo niya. Isa pang masamang balita ay papunta ang mga kabayo sa direksyon ng mga peregrino. Kailangan nilang iligtas ang mga ito. Tinanong ni Rutger si Dorothea kung ano ang bagay na makakakuha ng atensyon ng Deathworm. Sinabi ni Dorothea na wala silang mga mata o tenga, nararamdaman lang nila ang mga vibrations ng lupa. Ang pagtakbo ng kabayo ang nakakakuha ng atensyon ng Deathworm. Inutusan ni Rutger si Dorothea na gawan ng paraan na makuha nila ang atensyon ng Deathworm. Inutusan niya din si Vlad na dalhin si Dorothea sa mataas na lugar at protektahan ito. Magbigay daw sila ng senyales kung may paraan na sila para makuha ang atensyon ng Deathworm. Mabilis na gumalaw sila Vlad at Portly. Tinawag ni Rutger ang atensyon ng kanyang mga kabalyero. Ito na ang pagkakataon na kailangan nilang gawin ang misyon na ibinigay sa kanila ng Crown. Kailangang protektahan ang mga peregrino. Mabilis na sumugod sila Rutger papunta sa direksyon ng Deathworm. Sa isip ni Rutger ay nakakabahala ang mga nangyayari at hindi ito tila nagkataon lamang. Meron mga tao na nasa likod ng lahat ng ito. May kumokontrol sa Deathworm. Ikinagalit ito ni Rutger. Sa isip niya ay tila wala na silang takot para gawin ito sa teritoryo ng Bayzid. Inilabas ni Rutger ang kanyang sariling mundo. Ang kanyang aura. Nagliliyab sa apoy ang kanyang espada. Sa di kalayuan naman ay nakarating si Vlad at Dorothea sa isang mataas na lugar. Inilatag ni Dorothea ang mga maliliit na bote na may laman ng mga mahika. Kilala ito bilang marking spells. Sinabi ng boses kay Vlad na isa itong divine secret. Ang divine secret ang bumubuo sa Trinity. Ang divinity na taglay ng mga pari, ang aura na taglay ng mga kabalyero, at divine secrets na taglay ng mga mage. Natataranta na siya kung nasaan ang mahika na makakagawa ng vibrations. Sa isip ni Vlad na ito pala ang dahilan bakit kinuha ni Rutger si Dorothea.
Habang abala sila sa paggawa ng mahika na makakagawa ng vibrations ay biglang nagulat sila nang makarinig ng malakas na pagsabog. Ito pala ay gawa ni Rut-Iger gamit ang kanyang aura. Napagtanto ni Vlad na nasa ibang level si Rut-Iger, pero sinabi ng boses na hindi ito sapat. Hindi preparado si Rut-Iger para harapin ang mga labi ng isang dragon. Tama nga ang boses at tila walang epekto ang atake ni Rut-Iger sa Deathworm. Umatras si Rut-Iger dahil inaakala nitong gaganti ang Deathworm pero biglang dumiretso ito sa ilalim ng lupa. Ipinag-utos ni Rut-Iger na mag-ingat ang lahat dahil hindi basta-basta umaatres ang Deathworm. Sinabi ng boses kay Vlad na mahihirapan si Rut-Iger lalo na kapag nasa ilalim ng lupa ang kalaban. Hinanap ni Rut-Iger at ng mga kabalyero kung saan pumunta ang Deathworm. Pero ikinagulat ng lahat nang makita na papunta sa mga Peregrino ang Deathworm. Mabilis na hinabol ni Rut-Iger at ng mga kabalyero ang Deathworm. Sa kabilang banda naman ay pinabibilisan ni Vlad kay Dorothea ang paggawa ng mahika pero nagtaka siya bakit buntot ni Dorothea ang ginagamit niya sa pagpinta. Hindi daw ito ang panahon para maglaro. Sinagot siya ni Dorothea na hindi siya naglalaro at ito ang pamamaraan ng Burbist para gumawa ng spell marking. Hindi niya na daw kailangan pang marinig ang reklamo ni Vlad dahil tapos na niya itong gawin. Inutusan ni Dorothea si Portly na ibigay ito kay Rut-Iger. Para magamit daw ito ay kailangang punitin ang papel. Nabigla si Portly nang siya ang mautusan. Ayon kay Dorothea ay hindi na siya makakatakbo dahil naubos na ang lakas niya sa paggawa ng markings. Hindi rin maaring si Vlad ang magdala dahil hindi naman ito marunong sumakay ng kabayo. Sinabihan ng boses si Vlad na kahit anong bilis pa ng kabayo ay siguradong hindi na nila maabutin ang Deathworm dahil mas mabilis ito sa kanilang lahat kapag nasa ilalim ng lupa. Nakaisip si Vlad ng isang paraan. Kinuha niya ang spell marking kay Dorothea at biglang tumakbo. Nabigla si Dorothea at Portly. Sinubukan siyang pigilan ni Dorothea pero biglang tumalon si Vlad sa bangin. Tila tumatakbo siyang nakatayo sa bangin. Sa isip niya ay kalaban ni Joseph si Rut-Iger para sa posisyon ng pagiging count at isa pa ay kasama ni Rut-Iger ang mga malalakas na kabalyero ng pamilya Baysid kaya wala siyang dahilan para gawin ito bilang isang vassal ni Joseph. Pero ang hindi mawala sa isip niya ay ang kabayong nakatagpuan ng mga mata niya. Ramdam niya ang nararamdaman ng kabayong yon, ang pakiramdam na masisira ang iyong tahanan at wala kang magawa. Sinigawan ng boses si Vlad at inutusan na lagyan ng lakas ang mga daliri sa paa. Pero huli na ang lahat dahil tumama na ito sa isang bato. Dire-diretsyong nahulog si Vlad sa bangin. Sinabihan siya ng boses na pagulungin ang katawan niya. Ginawa ito ni Vlad pero masama pa rin ang pagkakabagsak niya. Akala nila ay patay na si Vlad pero natuwa si Portly nang makita niya itong gumagalaw pa. Kahit si Dorothea ay hindi alam paano nakaligtas si Vlad sa pagkahulog na yon. Kahit si Vlad ay di inaasahan na siya ay buhay pa. Akala niya ay mababalian siya ng buto. Pero biglang nagliwanag na kulay asul ang katawan ni Vlad. Nakita ito ng kabayong itim at tila ito ay namangha sa liwanag na kanyang nakikita. Sinabi ng boses na ito ay ang blessing. Ang blessing ng serpent sa Derimar. Kung wala ito ay siguradong patay na si Vlad. Nakakamangha daw ito, sabi ni Vlad. Binulungan siya ng boses na subukan nilang makabalik doon sa Derimar at bisitahin muli ang serpent na yon. Sumang-ayon si Vlad pero sa ngayon ay kailangan nilang maibigay ang spell marking kay Rut-Iger. Nakita ni Vlad ang mga Peregrino. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya doon ang mukha ng isang importanteng tao sa buhay niya. Ang taong unang nagbigay sa kanya ng pagkatao, si Father Andreas. Hinanap ni Vlad si Rut-Iger pero sobrang layo pa nito. Mauunang makakarating ang Deathworm sa mga Peregrino. Sa lagay na ito ay mapapahamak si Father Andreas at ang mga Peregrino. Sinabi ng boses sa kanya na minsan ang mga pagkakataon ay paraan ng kapalaran para ikaw ay gumawa ng matinding desisyon. Sa isip ni Vlad ay wala na siyang oras para magdalawang isip pa. Itinapon niya ang piraso ng papel sa itaas. Binunot niya ang kanyang espada at hinati ang papel. Biglang gumana ang mahika na ginawa ni Dorothea. Tila ito ay pumalibot kay Vlad at unti-unting kumapit sa espada niya. Hindi na nagdalawang isip pa si Vlad at tinawag ang Deathworm. Itinusok niya ang espada sa lupa. Isang malakas na shockwave ang naipalabas ni Vlad sa paligid pero kulang pa ito ayon sa boses. Hindi ito makagawa ng vibration na makakaakit sa Deathworm.
Subukan daw nitong palakasin ang vibration gamit ang pagpalabas ng sarili niyang mundo. Ang aura. Ipinikit ni Vlad ang kaliwang mata at sinubukang palabasin ang aura niya. Maliwanag na kulay asol ang pumalibot kay Vlad. Pagdilat ng mga mata niya ay bumalat sa kanya ang napakagandang liwanag at napalakas nito ang vibration na gawa ng spell marking. Nakuha nito ang atensyon ng Deathworm. Mabangis at mabilis na lumapit ito kay Vlad. Ikinagulat at ikinamangha ito ng lahat na nakakita lalo na si Rot-Eager. Makikita sa mga tingin ni Vlad na hindi ito natatakot at handang harapin ang Deathworm. Mapipigilan kaya ni Vlad ang Deathworm at may iligtas si Father Andreas? Alamin po natin ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Please like our videos po and subscribe to our channel. See you soon.